pagkakataon itong isa. At may parinig naman natin sa ating mga kababayan. Kapatid Mel, paki-playback na itong tape 7 mo. Simple lang ito. Simple, no? Simple. Kung pag-usapan ang Biblia. Ito po, pakinggan muna natin. Ano yung simple? Kasi ito mga kaibigan, meron pong tanong na gusto po natin bigyan ng pansin mula po sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. Ganito po ang kanyang katanungan. Galing po ito kay kapatid na Edmond Sinining, na ang sabi niya o tanong niya ganito: Brother Esel, good morning. Magtatanong lang po, baka may paliwanag si Brother Eli po nito. Ito po yung aking tanong. Kung panganay si Cain at bunso si Abel, nang mapatay ni Cain si Abel, ay pinalayas siya ng Diyos at binigyan siya ng palatandaan ng Diyos para hindi siya papatayin. Kaya ang tanong ko po, sa panahon ng palayasin ng Diyos si Cain, may ibang tao na bang umiiral noon liban nila Adan at Eva? Kasi kung panganay si Cain, sino-sino yung tinutukoy na huwag siyang papatayin ng sino mang makakakita sa kanya kung sila pa lang ang tao sa mundo? Baka po may paliwanag si Brother Eli po patungkol dyan. At sana po mabigyan po ito ng pansin at maraming salamat po. So, gusto ko pong bigyan ng pansin ito mga kaibigan. Naalala ko yung sinabi ng mga Iglesia ni Cristo na si Cain daw ang panganay at si Abel ang bunso. Kaya ang mga tao tulad ni kaibigan nating Edmond Sinining ay parang naniniwala siya, hindi ko lang alam, ano? Pero sabi niya na kung si Cain ang panganay at si Abel ay bunso, so sino-sino ang mga tao na sinasabi ng Diyos na pwede makakita sa kanya para patayin? So, alam niyo mga kapatid, dito sa tanong niya, ay mas maganda, panuorin muna natin itong sinabi o sagot ng kapatid na Eli sa isang katanungan. Hindi naman po katulad sa tanong na ito, pero related din ito sa pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, mga kababayan. Ito, panuorin po natin itong video ng ating kapatid na Eli. Itong mga ganito, hindi na nila mapangatwiranan. Aral ito na nakasulat sa kanilang mga pasugo. Napakinggan mismo kay Eranio Manalo na hindi naman nila maitanggi. Ano yun? Ang ginagawa nila para ma-discredit na lang kayo, kumukuha sila ng pwedeng may butas kung sakasakali nga naman. Gusto po nating bigyan ng pagkakataon itong isa. At may parinig naman natin sa ating mga kababayan. Kapatid Mel, paki-playback na itong tape 7 mo. Simple lang ito. Simple, no? Simple. Kung pag-usapan ang Biblia. Ito po, pakinggan muna natin. Ano yung simple? Kaya, kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Kaya, kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Mga kababayan, ito kong sinabi ng punong palamura at alanganin, labag po sa kasaysayang nakapaloob sa Biblia. Ito, simple. Hindi naman hiwaga ko yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Si Abel o ba o si Cain at sino yung pumatay? Sa Biblia maliwanag naman eh. Ang pumatay si Cain. Sino pinatay? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung, bunso raw si Cain, si Abel. Ayan. So yung pinasinungalingan po ng Iglesia ni Cristo dito, yung sinabi ni kapatid na Eli na kawawa naman si Cain, pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. So dahil po doon, yun ang kinuha nilang salita ng ating kapatid na Eli para pasinungalingan na mali po ang ating kapatid na Eli. Parang pinapalabas po ng mga Iglesia ni Cristo na hindi po alam ni kapatid na Eli ang Biblia, bakit sinabi niya na si Cain ang pinatay, samantalang ang totoo naman ay si Abel ang pinatay at ang pumatay ay si Cain.
Pero totoo ba na hindi alam ng kapatid ni Eli? Itong ay pinaparatang po nila, mga kaibigan. So dito, sagutin ito ng ating kapatid na Eli. Ano ba ang kanyang kasagutan at ano ang totoo doon sa kanyang sinabi? Panoorin natin. Yan mo nabasag si Abel bunso. Yan. Wala sa Biblia si Abel bunso. Tingnan nyo, sa kahangaran yung siraan. Ibig kong sabihin mo, kaya nga sabi ko, pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Dahil ang nakakatanda talaga si Cain. Ang ibig kong sabihin doon si Abel. Ipakita natin sa ating mga kababayan na ganun talaga ibig kong sabihin. Pinutol lang nila na naman. Pinutol na naman. Pakita natin. Naniniwala rin ako, mga kapatid, na ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng karahasan ng kapwa. Ang isang tao ay kung pwedeng maging biktima ng pang-aapi ng kapwa. Marami na pong saksi dyan. Si Abel ay pinatay ng mismong kanyang kuya. Ayun. Isang kuya na nag-relinquish ng kanyang pananagutan laban sa kanyang nakapapatang kapatid. Nang tanungin siya ng Diyos, Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapag-inog ng aking kapatid? Kaya niya itinatanong yun. Alam niya deep within his conscience that is really his duty as an older brother to be his brother's keeper. Yes. But he has relinquished that job or that opportunity to serve God to be his brother's keeper. Kaya kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Kitang-kita mo. It is just... Ayun po pala, mga kaibigan. Alam naman pala ng kapatid na Eli na ang talagang pinatay si Abel at ang pumatay ay si Cain. Kaya lang nagkamali siya sa kanyang pagsabi sa last part, no? So, iyon ay hindi dahil ignorante ang kapatid ni Eli sa sinasabi niyang talata, kundi nagkamali lamang po siya. Meron din po tayong mga ganung nagaganap, ano? Mga kababayan na talagang nagkakamali tayo sa pananalita. Pero ang talagang gusto nating ipunto ay yung totoo na nasa Biblia, mga kapatid. So, ituloy po natin. An slip of the tongue dahil may premise eh, Slip of the tongue pala. para pasamahin lang ko, puputulin lang yung kapiraso, hindi nila pakikita yung buong tape Brother Winnie, Brother Joseph. Kitang-kita na talagang makapagpasama lang kahit nagayain ng publiko. It's just an slip of the tongue because yung premise ko nanggaling dun sa kawawa si Abel, pinatay nung kanyang kuya, na dapat sana'y maging kanyang brother's keeper. Pero nung tanongin ng Diyos si Cain, sabi, where is your brother? Am I my brother's keeper? Tama yung istorya ko, di ba? Nasa Biblia eh. Kaya lang doon sa pag-aano ko nung konti, kasi minsan nangyayari sa tao, kaya tawag doon, slip of the tongue. Pag maging si KRD Brother Eli, nag-slip of the tongue din. Oo, patunayan nga natin may slip of the tongue. Pakinggan natin ang sinasabi dito sa slip of the tongue. yung sinabi este sa Sorsogon, Brother Joseph, sa tape 7, sa Masbati, ang sabi yata. Sige po. Pakinggan mo ha. Pakinggan natin yung tape 7 ni KRD. Kayo, tignan ninyo mga kapatid. Ayun ang mga tagapamahala sa Bisaya Mindanao. Nagpalitan tayo ng mga matatagal na pamahala. Isa-isa lumalapit sa akin, dumadaing sa akin. Kapatid, meron mo akong problema. Ano? Yung nakatala sa atin sa senso ng mga pangalan ng kapatid, hindi ko naman makita dito ngayon sa aking destino. Ano ka ba ibig sabihin? Nandaraya. Ang numero ho ay napakalaki. Pero sa katotohanan ho, wala yung tao. Ang Camarines, ang Sorsogon. Yan ay slip of the tongue, Brother Joseph. Alam mo kung bakit? Bago niya binigkas yung ang Camarines, ang Sorsogon, ang haba ng gap nung kanya sinasabi. Ako walang ka-gap-gap eh.
magkamali ka man, talagang excusable. Malinaw naman yung pagkakasalay sa inyo ron sa istorya kanina, Brother Eddie. Totoo, itong mga ito, hindi flip of the tongue talaga ang ginagawa nitong mga ito. Ay, hindi yan, pag yan ang gumawa ng mali. Totoo, naalala ko yung kaninang yung pinapalagay natin sa suriin natin, pinapalabas natin. Si KRG mismo, ang saksi ng katarantaduhan ng mga tao na sinasadya niya nung magkamali. Nagtanungan nga itong dalawa Sino ang panganay? Brad Willie? Ang panganay daw si Kain. Sino ang bunso? Si Abel Si daw. Abel. Mali. Kasi hindi naman si Kain si Abel ang bunso. Totoo. Basahin natin ang 5-4 ng Ineti. Ito mo, nakagustuhan manira ng kampo at sila nasisira. Ito, Ranil, simple, hindi mo alam. Hindi ko yan. 5-4 ng Ineti. Araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Kita mo? Paano naging bunso si Abel? Hindi kami, kung bunso si Abel, wala nang kasunod na anak si Adan. Nanganak pa ulit si Seth Tapos pagkatapos nun, mga lalaki at mga babae pa, dami. Diba kapatid na doon? Wala po siyang mababata, Brother Eli. Nagbunso nga si Abel. Wala sa Biblia bunso si Abel. Wala, nalalim kayo. Gusto mo, Michael, laliman pa natin? Okay lang, call tayo dyan, Brother Joseph. Sige, magputol pa kayo ng tape para makaipon kami ng isang episode ng panluloko ninyo sa kapwa niyo taon sa mga tagapanood. Sige, magputol pa kayo ng magputol. Kaya lang, yung iba, hindi na namin makita yung tape kasi sinasabi nilang tape dito, Brother Joseph. Gawa-gawa na lang nila yun, yung walang mga video, yung mga audio lang, gawa-gawa lang nila. Kung yung may video, pinuputol nila, yung kayang walang video, hindi nila putulin. Mahirap mo na kasing matrace pag walang video pinalalo na yung puputulin. Yan ang logic niyan Siyang tapat sa kaunti, tapat siya sa marami. Sabi ng Biblia, di ba? Quien hace un cesto, hace ciento. Sabi ng kawikaang Kastila. Di ba? Kaya pagka ang isang tao dun sa mismo simpleng ebidensya nandadaya, lalo na yung walang ebidensya mandadaya yan. Kung yung may video, dinadaya pa yung pang walang video, boses na lang, audio na lang, lalong dadayain. Kaya mga kababayan, ingat kayo sa mga ministro ni Manalo dahil si Manalo mismo na ang karamihan sa ministro niya, sinungal. So dito, kapatid na si Nining, nakita natin na hindi po si Abel at si Cain lamang po ang naging anak ni Adan at saka si Eva. Maliban kay Cain at kay Abel, marami pang naging anak ng si Adan at saka si Eva. Kasi nung namatay si Abel dahil pinatay ni Cain, nagkaroon ulit ng anak si Adan at ito ay pinangalan ng Seth. Ayon sa binasa ng ating kapatid na Eli sa banal na kasulatan. Dito po sa Genesis chapter 5, ito ang sinasabi. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon na nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So napakarami, no? Mga kaibigan, mga kababayan. Ngayon, ang problema ni kapatid na Edmond Sinining ay yung tungkol po doon sa sinabi sa talata na ang ating Panginoong Diyos noong si Cain ay pinatay niya si Abel ay pinalayas ng Diyos doon po sa kanilang tirahan at pumunta si Cain doon po sa Nod, no? Sa silanganan ng Eden. Ngayon, ang problema ni kapatid na Edmond Sinining, kung walang tao maliban kila Adan at saka si Eva, at si Cain pa lang at saka si Abel pa lang ang anak. Wala pa si Seth, wala pa yung mga anak na babae at mga lalaki. Sino itong sinabihan ng Diyos kay Cain na ang sino mang pumatay sa iyo ay papatayin din? No? Papatayin din.
Ngayon, sino yung mga tao o yung maaring pumatay kay Cain na pinagsabihan? Yun po yung problema ni kapatid na Edmond Sinining, mga kababayan. Alam mo, kapatid na Edmond, kaya nga binigyan ng Diyos ng tanda itong si Cain. Mas maganda, basahin po natin. Sa Genesis chapter 4, sa verse 15, ganito ang sinasabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y, yung pagpatay niya kay Abel, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain, ay makapitong gagantihan at nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sino mang makakasumpong sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. So dito, ang sinabi ng Diyos na kung sino man ang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. Para walang makapatay kay Cain, nilagyan ngayon ng Diyos ng palatandaan o tanda itong si Cain para kung sino man ang makakita sa kanya ay huwag patayin. Ibig sabihin, ito ay future. Hindi para sabihin na may tao na doon sa pupuntahan ni Cain, mga kababayan. Kaya nga nilagyan ng tanda, kapatid na Edmond, para po makita kung sino man ang magiging makakita sa kanya, dahil doon sa tanda ay hindi nila papatayin. Kasi maaari hindi nila makilala itong si Cain. Kasi hindi pa nila kilala. No, mga kababayan? Parang ganito ang ibig kong sabihin, no? Dito po sa Mateo chapter 24. Ito'y paalala ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol. Pero naniniwala ako, hindi sa mga apostol niya ito sinasabi. Bakit? Ganito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Nung tinanong ng mga alagad, ang ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa kanyang pagpaparito. Basahin natin dito sa verse 3, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan? Ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Bakit? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ang kinakausap po rito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga alagad. Pero naniniwala ako na yung kanyang sinasabi ay ipinapatungkol niya ito sa mga tao na maipapanganak pa lang o hindi pa naipanganak. Bakit, mga kapatid? Kung i-analyze mo yung talata na sinabi ng Panginoong Hesukristo, na sinabi niya, mag-ingat kayo. Bakit? Sapagkat maraming magsisiparito at ililigaw ang marami. Tiyak na tiyak ko po, mga kapatid, kahit sino ang pupunta sa mga alagad para linlangin na ako ang Kristo, ako ang Jesus, tiyak na tiyak ko po, mga kapatid, kahit walang palatandaan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo, makikilala nila. Hindi sila malilito at hindi sila malilinlang. Bakit? Kilalang kilala nila si Kristo nakita nila mukhaan Kaya naniniwala ako, yung salita ni Kristo na mag-ingat kayo,
upang hindi kayo mailigaw ng sinuman sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan. Ang pinapatungkulan niya dito ay yung mga hindi pa naipanganak na magiging Kristiyano para maging handa po sila o hindi po sila malinlang na baka may lilitaw na Antikristo ay sabihin nila na ito yung Kristo. So nagbigay ng Diyos ang tanda para makilala nila kung sino yung Jesus na totoo. Mga kababayan, na ang tanda na inilagay ng Diyos sa mga bulaang mangangaral. Dito po sa verse 24, ganito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na palatandaan para sa mga hindi nakakakilala kay Kristo, para sa mga Kristiyanong hindi nakakita kay Kristo, para ma-distinguish nila o makilala nila yung totoong Kristo. May ibinigay ng Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo na palatandaan doon sa totoong Kristo at saka yung bulaang Kristo. Ano yung palatandaan o tanda ng pagkakakilanlan? Ito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. So ang palatandaan para makilala mo yung Kristo at yung hindi tunay na Kristo, yung bulaang Kristo, yung hindi totoong Kristo, magmukha man siyang Kristo, suot man na tulad ni Kristo, pero para makilala mo siya, mayroon tanda yon. Ano yung tanda na ibinigay ng Panginoong Jesucristo? Magpapakita yon ng kababalaghan, milagro, magpapakita siya ng dakilang tanda na kahit apoy ay magpapaba mula sa langit upang madaya niya ang mga sumasampalataya. So yun po yung palatandaan. Kaya kung meron kang makitang kamukha ni Kristo o parang si Kristo talaga, magduda ka. Bakit? Kasi gumagawa siya ng palatandaan na ibinigay ng Diyos para makilala mo yung bulaan. Kaya yung nagpapakita ng kababalaghan, yung milagro, yung nagpapagaling ng mga may sakit na pinanalangin lang, magduda ka ron. Yung nag-e-exorcist na lumayas daw yung masamang espiritu dahil sa kababalaghan na kanyang ginagawa, mag-ingat kayo. Yun ang palatandaan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga bulaang mangangaral. So, itong sinabi ni Kristo na ito, hindi niya sinabi ito como mga alagad ang kinakausap, pero ito pinapatungkol niya sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Sapagkat yung mga alagad na kanyang kinakausap dito sa kapitulo na ito, tiyak na tiyak ko po, kilala nila si Kristo, kahit anong anggulo, alam nila si Kristo, hindi po malilinlang ang mga ito. Pero sinabi ni Kristo yon dahil alam niya na marami pang magiging Kristiyano na hindi nakakakilala sa Kanya at hindi nakakita sa Kanya. Kaya nagbigay ng Diyos ng palatandaan. Kaya si Cain, mga kaibigan, noong pinalayas ng Diyos, nagbigay ng palatandaan para kung sino man ang makakita sa kanya, may maipapanganak tulad yung nabasa natin na napakaraming naging anak ni Adan, hindi po si Abel ang bunso, kundi napakaraming mga anak ni Adan, mga lalaki at mga babae. No? Yun ang dahilan kung bakit ang Diyos ay gumawa o nilagyan si Abel ng palatandaan. Ngayon, baka tanungin ni kapatid na Edmond kung ano yung palatandaan kay Cain para hindi patayin. Wala naman nakalagay sa talata, mga kaibigan, kung ano yung palatandaan na ibinigay. Pero alam ko po na yung palatandaan na yon, alam ng mga tao kung ano po yung tanda na inalagay ng Panginoong Diyos kay Cain para hindi patayin. Miski mga hayop, kapag nakita nila,
maaaring hindi nila patayin. Kasi may tanda po si Cain. May tanda. So kung tanungin po ninyo, ayaw ko namang magbigay ng haka-haka, no? Kung may nakakaalam, di mabuti kung may nakakaalam. Pero para sa akin, wala kasi akong makitang nilagay ng Diyos na specific na tanda. So maaaring yung ibinigay ng Diyos na tanda kay Cain ay yung kanyang pananalita o yung kanyang action o yung ewan natin mga kapatid kung ano po yung tanda na pagkakakilanlan sa kanya. Ang sagot ko po, ulitin ko kapatid na Edmond, ang sagot ko po sa iyong katanungan, yung sinabi ng Diyos kay Cain na ang sino mang pumapatay ay ang sino mang makakita kay Cain ay patayin, hindi ibig sabihin meron ng tao na iba maliban kay Adan at saka si Eva. Kundi yun po ay sinabi ng Panginoon sapagkat alam po niya na magkaroon po ng mas marami pang mga tao na manggaling din kay Adan at kay Eva. Alam po ng Diyos yun. At maaari sabihin mo, wala pa naman may mga tao noon, bakit nila mapatay? Kasi alam nyo mga kapatid, ang buhay ng tao noon ay napakarami, napakahaba . Kaya pati nga yung naasawa ni Cain, naniniwala po tayo na galing din sa mga anak ni Eva . Kasi ang tao noon, mahabang taon silang mabubuhay sa mundo, mga kababayan. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. At para ma-distinguish nila, gumawa ang Diyos ng tanda, palatandaan. Ang problema ko lang, mga kapatid, ang tanda na binigay ng Diyos kay Cain, ayaw ko naman pong magbigay ng haka kasi bawal po yun. Kung sa ako man, tanungin mo, hindi na po yun marapat na alamin kung ano po yung tanda kasi lumipas na yun, wala na yun. Ang importante nating alamin, hindi na yung tanda ni Cain, mga kapatid, kasi wala na yung panahon na yon. Ang alamin na lang po natin kung paano natin makilala yung tanda ng Antikristo para hindi tayo mapahamak. Kung meron tayong importanteng alamin ngayon, hindi na po yung tanda ni Cain, kundi yung tanda ng Antikristo na pwedeng magligaw sa atin para mapunta tayo sa impyerno. Yan po masasagot ko sa iyo, kapatid na Edmond. Maraming salamat at sana po ay naunawaan mo ang aking kasagutan.